Ang balitang pumukaw ngayon dito sa buong crypto community ay ang desisyon ng US Securities and Exchange Commission or SEC tungkol po sa XRP ETF. Maraming supporters po ni XRP ang nabigla dahil nagpasya po ang SEC na ipagpaliban muli ang kanilang final decision sa dalawang mahalagang XRP ETF applications hanggang sa katapusan ng October. Kaya ang tanong, bakit ba pinapabagal ng SEC ang proseso at ano po ang posibleng epekto nito sa presyo ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ang bagong desisyon ng SEC tungkol po sa XRP ETF. Ayan, kamakailan ay inannounce po ng SEC na ipagpaliban nila ang final decision sa dalawang XRP ETF applications hanggang sa huling bahagi ng October. Ang dalawang kumpanyang apektado dito ay sina 21Shares at saka si CoinShares. Ibig sabihin, hindi pa makakakuha ng approval ang mga ito sa kanilang mga produkto sa ngayon at kailangan po nilang maghintay pa. Ang delay na ito ay nakapagpabigla sa maraming supporters ng XRP dahil inaasahan ng ilan na mas mapapabilis na ang proseso. Sa market perspective, ang ganitong delay ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at maaaring magpababa pansamantala ng presyo ni XRP dahil maraming traders ang nagiging defensive kapag hindi malinaw ang galaw ng mga regulators. Ngayon ay ano po ang epekto kay CoinShares? Yan, si CoinShares ay nag-submit ng kanyang XRP ETF application noong February at target nilang mailista ito sa Nasdaq. Ngayon sinabi po ng SEC na ang final decision tungkol dito ay sa October 23 pa. Ang kanilang proposal ay na-publish noong February 7 kaya matagal na rin itong dumadaan sa pagsusuri. Para po kay CoinShares, ang dagdag na paghihintay ay maaring magdulot ng pangamba sa mga investors. Ngunit sa kabilang banda, kung ito po ay maaaprubahan sa October, malaki ang posibleng pagtaas ng demand para kay XRP dahil magkakaroon po ng exposure ang asset sa mas malawak na institutional investors. Ito ay maaari pong magdulot ng bullish momentum sa presyo. Ano naman ang nangyari kay 21Shares? Ayan. Sa kabilang banda, si 21Shares naman ay naghihintay para sa kanyang core XRP Trust na posibleng ilista sa Cboe BZX Exchange. Ang kanyang deadline ay mas maaga kaysa kay CoinShares kung saan ay sa October 19. Nabanggit din na ang SEC ay na-delay na ang desisyon sa kanilang proposal noong May kaya hindi ito ang unang beses na naapektuhan po sila ng postponement. Kung ito ay maaprubahan sa October, isa rin itong malaking pagkakataon para kay XRP na mapalawak ang kanyang market reach. Ngunit sa kasalukuyan, ang bawat delay ay nagdudulot po ng pressure sa presyo ni XRP na maaring bumaba pa bago magkaroon ng malinaw na resulta. Ngayon ay bakit nga ba dinelay ng SEC ang desisyon? Ayon po kay Finance Bull, isa po siya sa mga active commentator sa X, ang delay ay hindi dahil sa totoong problema kundi isang strategy lamang ng SEC. Ayan, sinabi niya na hindi kayang pigilan ng SEC ang approval ng XRP ETF at ginagamit lang nila ang oras na ito para pababain ang presyo ni XRP. Yan, meron po siyang actual na post dito sa kanyang X account. Ayan po siya. Meron po siyang 25.8k na mga followers. Yan. Sabi niya rito, just in SEC delays both 21Shares and CoinShares spot XRP ETF.
They are not stopping it. They're just buying time. They slow it down so they can buy the dip before the blast off. $1,000 soon. I am buying more. Ayan, isa po siya sa mga naniniwala na aabot si XRP sa presyong $1,000. Kaya sa ngayon ay bili lamang daw po siya ng bili. Kaya yan ang tindi. Sa ganitong pananaw ay posible pong ginagamit ng SEC ang delay para magbigay ng pagkakataon sa ilang investor na makabili ng mas murang XRP bago ito tuluyang tumaas kapag nagkaroon na ng approval. Kung totoo ito, maaaring makita natin ang biglang pagtaas ng presyo ni XRP sa oras na makuha po niya ang green light mula sa regulators. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga eksperto. Ayan. Noong June ay sinabi naman po ng Bloomberg na may 95% chance na maaprubahan ang XRP ETF. Kaya maraming supporters ng XRP ang naniniwala na ang delays ay hindi indikasyon ng pagtanggi kundi parte lamang ng proseso. Para sa kanila, ito ay malinaw na pagkakataon para makapag-accumulate ng tokens bago po sumabog pataas ang presyo. Kung pagbabasihan natin ang ganitong analysis, ang market ay nasa tinatawag na accumulation phase kung saan ang presyo ay pansamantalang mababa ngunit maraming malalaking players ang posibleng bumibili ng tahimik. Ito ay maaring magresulta ng bullish rally sa oras na lumabas ang official approval. Ngayon ay ano naman po ang target price ayon sa mga supporters? Yan, si X-Finance Bull po ulit ay nagbigay po ng napaka-bullish na prediction. Ayon po sa kanya ay posibleng pumalo raw si XRP ng hanggang $1,000 sa hinaharap. Sa kasalukuyan ay nasa $3.06 lamang ang presyo ni XRP. Bumaba pa nga ito ng 1.33% mula kahapon. Bagamat extreme ang target na $1,000, ang simpleng announcement po ng ETF approval ay sapat na para magdala ng malaking pag-angat sa presyo. Ang prediction na ganito ay nakakadagdag sa hype at saka excitement na madalas ring nakakaapekto sa market psychology ng mga investors. Bilang panguling katanungan ay paano naman po tumugon ang XRP community sa balitang ito? Maraming community members ang nag-alala sa delay, ngunit marami rin ang sumuporta sa pananaw ni X-Finance Bull. Marami po ang nagplano na mag-accumulate ng mas maraming tokens habang mababa pa ang presyo. Ang collective mindset ng community ay mahalaga dahil kung mas marami ang bumibili kaysa nagbebenta, natural na tataas ang presyo. Kaya kahit may delay, ang settlement ng market ay nananatiling bullish para kay XRP. Bilang panghuli, para sa akin ang delay na ginawa ng SEC ay hindi dapat tingnan bilang isang malaking setback, kundi isang natural na parte ng proseso. Totoo na pansamantalang makakaapekto ito sa presyo ng XRP at maaaring bumaba pa ito sa mga darating na linggo. Ngunit sa kabilang banda, ang malakas na posibilidad ng approval sa October ay nagbibigay ng napakalaking potensyal para sa pagtaas ng presyo sa hinaharap. Kung totoo man ang sinasabi ni X-Finance Bull na ginagamit lamang ang delay para makabili ng mas mura, lalabas na ito ay isang oportunidad para sa mga investors na matagal nang naghihintay ng tamang timing. At sa kabuuan, ang approval po ng XRP ETF ay magbibigay ng mas malawak na adoption at malakas na bullish momentum para kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.